65% ng mga Pinoy ang umasa sa masayang Pasko ayon sa isang survey. At nang dumating yan, higit pa sa ulan ang panira ng bonding para sa ilan, tulad ng budget. Sa kabila ng mga hugot, marami pa ring nagpapasalamat. Ang boses mo, pakinggan natin sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Ilang oras na lang patapos na ang Pasko, ang okasyong ilang buwang inabangan at pinaghandaan. Kumusta naman ang Pasko mo? Masaya naman po. Kasi sama-sama naman po kami, pamilya. Okay. Sa pamilya po ng asawa ko po. Hindi masaya dahil umuulan. Ewan ko bakit umuulan. Wala nga akong bintay. Buti wala man walang naningil. Paano kayo nagpasko? Simple lang. Basta nagkita-kita, nagluto ng konting handa, yun lang. Sakto lang, sir. Masaya naman kasi, ligtas naman po, sir. Medyo malungkot. Marami po ang pinagdadaanan. First time kong makakasama yung partner ko. Pero at the same time, malungkot kasi malayo sa pamilya kasi kailangan magtrabaho. Ang mga sinagot nila medyo sa poll sa tinanong ng social weather stations noong December 12 to 18. Base sa social weather station survey, 65% sa 2,160 ang nagsabing umaasa sila sa mas masayang Pasko. Mas mababa kumpara noong 2023 at 2022 na 73%. Sa survey, 10% ang nagsabing alam na nilang hindi magiging masaya ang Pasko nila. Habang ang nalalabing 26%, sakto lang, hindi masaya, di rin malungkot. Sa mga tinanong namin, pare-pareho ang sagot kung ano ang naging hadlang sa kanilang kaligayahan ngayong Pasko. Ang kanilang top answer, kulang sa budget. Matumal kaya. Wala rin nagbibigay. Ang hirap ng buhay. Huwag kang umano sa akin kasi ako rin wala rin ako maibibigay sa'yo. Monting na lang ganyan. Napagkakasya naman kahit papano. Pero andun pa rin yung sige lang, laban lang sa buhay, ganon. Walang bawi-bawi. Tinodo mo? Hindi naman sa todo. Huwag naman itudo kasi kung itutudo mo yung paano na bukas, paano na mamaya, di ba? Ano diniskarte mo? Sa akin na lang yun. Sa gastos po talaga, yun ang tayo ngayon, medyo tayo alanganin sa gastos. Kung bilihin natin ngayon, alam naman natin na tumataas. Tapos, kailangan din natin maghigpit kasi hindi naman pwedeng lagi tayo magpapakawala. Sa kabila niyan, lumabas naman sa survey na marami pa rin mga pinagpapasalamat ang mga Pinoy ngayong Pasko at bagong taon. Pangunahin na riyan ang magandang kalusugan, ang pamilya, ang pagiging buhay at ang pagkakaroon ng trabaho. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Pakinggan naman natin ang boses ng mga kapuso online. Marami ang nagsabi na masaya at thankful sila ngayong Pasko dahil bukod sa kasama nila ang kani-kanilang pamilya, nananatili rin silang malusog at walang sakit. Thankful din ang isang commenter sa 2024 at nananatili siyang positive sa kabila ng mga hamon sa buhay. Ipinagpapasalamat naman ng isang cancer survivor ang kanyang recovery, lalo't may buhok na raw siya ngayon matapos sumailalim sa chemotherapy. Hirit ng isa, masaya naman ang kanyang Pasko, kaso maulan kaya hindi makahingi ng aginaldo. Hinaing naman ng ilang netizen, paano sasaya ngayong Pasko kung napakamahal ng mga bilihin at nasa minimum wage ang sahod? Higit sa lahat ng yan, gift of life ay sapat para maging masaya. Mga kapuso, pwede mo rin iparinig ang boses mo sa social media accounts ng 24 oras.